Ngayong araw nga ay aalis ulit kami dahil pupunta kami sa Tansa para magsimba. Habang paalis pa nga lang kami ay bumuhos naman ng malakas na ulan. Nakangiti pa nga ako dyan kasi iniisip ko na lang na blessing ito. Pagkasakay pa nga lang namin ng baby bus ay doon naman humina yung ulan. Mabagal pa nga yung takbo ng baby bus dyan kasi mukhang gusto pa ni kuya punuin to kahit madami-dami na kami. Sa sobrang bagal nga ng patakbo ni kuya ay pati yung mundo ko ay nag-i-slow mo na rin. Syempre charot lang. Hinarap ko nga yung camera sa akin at ang sabi ng nasa likod ko ay hindi raw siya ready. Pati pala sila Ate Madjo hindi rin ready. May sumilip pa ang batang makulit dyan. Pagkasilip ko nga sa labas ay nakita ko na malapit na kami bumaba. Naglakad na nga kami papuntang simbahan kasi magsisimba muna kami bago kami tumingin-tingin at bumili ng kung ano-ano. Hindi ko pa pala nasasabi sa inyo kung anong meron dito ngayon sa Tansa. Ngayon pala ang araw ng piyesta ng Tansa. Habang naglalakad pa nga lang kami papuntang simbahan ay marami na kaming nakikitang mabibilhan. Naalala ko pa nga kapag nagpepiesta sa Kainta ay ganito din kadami ang mabibilhan. Pero ngayon ay masaya ako dahil na-experience ko ang piyesta dito sa Tansa. Sa sobrang daldal ko nga ay hindi ko na napansin na malapit na pala kami sa simbahan. Nang makapasok nga kami sa gate ng simbahan ay bigla akong na-excite. Mababawasan ko na rin kasi yung mga kasalanan ko. Paano ba naman kasi hindi ako nakapagsimba ng 2 linggo. Kaya ending yung kasalanan ko ay nadagdagan pa. Kaya ginagawa ko na lang kapag hindi ako nakakapagsimba ay nagdadasal ako gabi-gabi, lalo na pagkagising. Alam nyo ba, ang parokya ng Santa Cruz na ngayon ay kung tawagin ay Tansa ay itinatag bilang isang nagsasariling parokya noong August 29, 1780. But the Tansa Church built only in 1839 when the townspeople of Tansa decide to have their own parish church. At based nga dun sa na-research ko, noon pala ay bahagi ito ng bayan ng San Francisco de Malabon na kung tawagin ngayon ay General Trias. Kaya kilala noon ang Tansa bilang Santa Cruz de Malabon. Nang makapasok nga kami sa loob ng simbahan ay nakinig na kami sa homily ni Father. Hindi na nga ako nag-video doon ng matagal kasi nagdasal din ako. Nang matapos nga ang misa ay bumili naman kami ng suman. Sabi ko nga, mamaya na ako sasama sa kanila kasi magtitirik muna ako ng kandila dahil may ipagdadasal din ako. 3 kandila nga pala ang kinuha ko dyan pero hindi ko nasasabihin kung sino yung mga ipagdadasal ko. Kung sino man siya, si Lord na ang bahala na gabayan siya sa araw-araw at pati sa mga gagawin niya. Nang matapos ko nga sindihan ng mga kandila ko, ay nagdasal na din ako. Nang matapos nga kami magdasal, ay doon namin pinagpatuloy ang pagbili namin sa mga gusto naming bilhin. Ito nga pala yung mga uso tuwing piyesta. Habang nga namimili sila, ay binibidyohan ko lang sila. Nang matapos nga kami bumili ng kung ano-ano, ay lumabas na rin kami. Nakita ko pa nga dito na may nagkakarakol. Ngayon naman ay pupunta kami dun sa nakita naming bilihan ng shawarma. Habang nga naglalakad kami ay napansin ko yung mga saradong tindahan kanina ay bukas na ngayon. Natanaw ko na nga pala yung shawarma na bibilhan namin. Binigyan na nga kami ng discount ni ate kasi medyo madumi-dumi din ang bibilhin namin. 8 pieces na shawarma rice nga ang bibilhin namin. Sa SM Tansa nga namin ito kakainin mamaya. Nang makarating nga kami sa SM Tansa ay dali-dali ay naglakad na kami kasi nagugutom na kami. Nang makapasok nga kami sa loob ng SM ay bigla akong nilamig. Ilang araw ko din kasi hinahanap yung kotse ko at dito ko lang pala sa mall na ipark. Ang ending tuloy ay naglakad lang kami. Syempre charot lang yon. Nang makahanap nga kami na mauupuan dito sa food court ay nag-umpisa na kaming kumain. Dito nga ay naisipan kong videohan ang sarili ko habang kumakain ako. Feel na feel ko pa nga ang pagkain ko dyan. Kasi isa nga pala ang shawarma sa pinaka-favorite kong pagkain. Pero ang shawarma kasi napakamahal na ngayon, hindi katulad dati. Nang matapos kami kumain ay nagdesisyon na din kami na umuwi kasi dumidilim na pala, hindi na namin namalayan. Nauuna pa nga si batang makulit dyan kasi pagod na raw siya at gusto niya nang makauwi. Nang makasakay nga kami ay dito na ako umupo sa may likod ng driver kasi puno na din ng baby bus. Hanggang dito na lang pala yung vlog ko guys. Bye bye!